Welcome back mga kaibigan, ating pag-usapan ang game ni Kai sa Mikawa. Literal na sariling sikap si Kai, ayaw pasahan pero double-double pa din. Nagpakita pa ng lakas pero nag-init ang ex-NBA ng kalaban. Kaya sana nila mga kaibigan, yun nga lang, lutong-luto. So ito na mga kaibigan, ang second to the last game ni Kai Sotto ngayong season sa Japan B-League. Back-to-back games to, ito yung game 1, bukas yung game 2. So ito, pag-usapan muna natin to. Mga kaibigan, makikita natin to simula pa lang ng quarter. Ito talaga mainit na si Matsuyama, ito si Dumboya. Yun nga lang, kapag main si Matsuyama ay talagang madalas titira talaga yan at hindi na masyadong mamamasa. Ito may ex-NBA player, legit NBA player, yan si Jake Layman mga kaibigan. Yan po ay matagal din sa NBA. Nabansagan nga siya doon na The Snake sa NBA. So itong makikita natin, pinakita ni Kai ang kanyang signature move, yung power move niya dito sa side mga kaibigan sa poste. Ang malakas ng katawan, yun nga lang talaga yan ang blueprint mga kaibigan, sinasabi ko para manalo sila. Pero bakit hindi nila binibigyan masyado si Kai ng play na mga ganyan sa poste, ayaw pasahan. Di ko alam kung ito ba ay dahil mga kaibigan sa back-to-back games na si Kai ang best player doon sa nakarang games nila. Di ba? Ang alam ko back-to-back games si Kai noon eh. Eto makita natin second quarter. I'm sorry, naputol yung live. So yan mga kaibigan, wala kasing live si B-League eh. So ito makita natin na foul doon. So ito mga kaibigan, rebound kay Kai. Ito Matsuyama, hinihingi ni Kai. Medyo maliit si Layman pero ayaw ipasin ni Matsuyama. Mainit ako. Talagang si Matsuyama, shoot first player talaga yan. Ito, dapat kay Kai mo yung binigay, Clemons at saka si Matsuyama talagang shoot first eh. Ito, sariling sikap talaga mga kaibigan. Nakakatanggap ng pass si Kai, ilan na ilan lang talaga. Talagang mga sariling sikap talaga yung mga puntos niya rito. Credits pa rin kay Kai kahit talagang hindi siya pinapasahan kapag mga pick and roll o libre ay talaga hinihingi niya ang bola ay talaga naka-double-double pa rin siya. Pero imagine kung binibigyan siya ng pass, hindi lalong mag-iinit yung laro, hindi siya lalamig kasi hindi nakakatanggap ng bola eh. So, mga ganyan lang nakakatanggap naman siya pero mangilan-ngilan lang talaga. Kung hindi talaga siya magsasariling sikap talaga mga offensive rebound, kung hindi siya lalaban sa mga ganun ay hindi siya makakatanggap-tanggap ng bola. So ito makikita natin dito, depensa niya kay Gardner, butatang inabot pero foul doon si Kai. Talagang lugi sila sa pito, makikita nyo rito sa second half. Ito, first half natin 8 points, 8 rebounds na si Kai dyan in 16 minutes playing time. 75% sa field. Yun nga lang, meron siyang 3 fouls dito kasi medyo manipis nga yung pito. Pero may foul talaga si Kai, 2. Pero 3 yung pinito sa kanya. So ito, hindi nabigyan si Kai ng foul doon. Jake Layman, talaga napakainit ng kanyang 3-point shooting. Grabe nilaro nito ngayon ni Layman. Assist kay Kai pero hindi binigay kay Kai yung assist na yon sa scoreboard ng B-League. Hindi ko alam kung bakit ganun. Dapat check nila. Ito pa, isa pang assist ni Kai. 2, di ba mga kaibigan? Pero makikita nyo mamaya. Isa lang yung nilagay kay Kai. So ito makikita natin, simula ng fourth quarter, 2 points dito kay Kai. And then ito sayang not counted kasi na-foul daw. So ito sinubukan ulit ni Kai, sayang nagmintes. Ito block ni Kai dito kay Gardner. So ito na, dito na kitang obvious na rito talaga yung mga foul yan, mga pinito yan sa Koshigaya mga kaibigan. Yan lahat na nakikita natin, sunod-sunod yan dikit yung laban, lumalamang pa sila. Lumalamang pa sila ng mga isa, 2, ganon. Ito, talaga sariling sikap kay Kai Sotto. Offensive board, nakuha niya dahil pinilit ni Matsuyama, hindi pinasa sa kanya. So ito makikita natin dito, pinilit na naman ni Clemons. Pang bounce pass na yan, Clemons kay Kai kasi nakadikit na si Gardner. Sayang, bounce pass na. 2 points na talaga yon. Sayang, mga kaibigan. Ito, kita nyo, 26 yung pinito na foul dito sa Koshigaya. Talagang masasabi ko, luto sa pito. At ito, Kai Sotto still, naka-double-double pa rin siya kahit ito makita natin 5 out of 9 dito sa field. Walang masyadong play, walang masyadong touches, talagang limited lang. Ilan sa mga attempts niya, puntos niya ay galing sa offensive board. So yan ang game ng pambato natin, may game ulit siya bukas, yung final game niya, kaya abangan po natin.